Ito mga kababayan, isang magandang araw po sa atin lahat. Muli tayo nagbabalik si BMR Channel. Good news po ito mga kababayan, good news po ito. Sapagkat diyan nga po sa Congress, mayroon pong lumutang sa katauhan po ni Congresswoman Drixie Cardima. At siya po ay talagang nagmanifesto po dyan at mas nasaktan po ito mga tambilos-los. Mga kababayan, nariltok po sila ng kanilang mga kasamahan, ng kanya po mga kasamahan, niriltok po niya dyan, na sila po dyan ay puro katambal-sulusan lang po ang mga ginagawa. Nag-react na po dito si Akop, pero hayaan na natin yan si Akop, ganyan lang naman talaga yan. Lagi po siyang laging failing entitled lagi at senior, di ba? Naninenyor lang po yan. Pero mga kababayan, ito pong si Drixie Cardima, kung niyo pong matatandaan, yung kanya pong manifesto of support, na ito nga po ay siniwalat niya po rito na dapat daw po imbestigahan at dapat iharap din po mga kababayan yung mga nabiktima po nitong mga adik. Ito pong mga tao na pusher, sindikato at masasamang loob, masasamang gawain nang dahil po dito sa illegal na droga. Nga naman mga kababayan, bakit hindi nila iimbestigahan ito? Or bakit din nila hindi i-invite? For the sake of fairness, di ba? In fairness naman sa kanila. In fairness naman sa kanila mga kababayan, sana, eto mga kababayan, nangyari po yan, nagbunsod po yan para tanggalin po sa committee na yan. Iyan nga po si Drixie Cardima. Pero mabuti na lang mga kababayan, bago po siya tanggalin, mayroon pong isang babae naman na nagtitrending po ngayon mga kababayan. Ito na po ang nagsisiwalat, naglalantad po yan at malamang pupunta po yan dyan nga po sa Kongreso para sa Quadcom hearing. Biruin mo ito mga kababayan, nakakagulat Buong pamilya niya halos. Tatay niya, mga kapatid niya, uncle niya, mga pinsan niya, dulon sa mga masamang bisyo at nag-pusher, nag-dealer pa po mga kababayan. Ito ang nakakalungkot. Ngunit, ito po ay maganda pong halimbawa at magpapatotoo po siya ngayon at mapapanood po natin ang nagtitrending na pong video nitong babaeng ito. Kilalanin po natin mga kababayan, ngunit bago po natin kilalanin, sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay nanyahan ko po kayo na mag-like at pakishare niyo po ang video ito at mag-subscribe na rin po sa hindi pa po nakapag-subscribe. Maraming salamat. Punta na po tayo mga kababayan dito po sa video ng babaeng nagtitrending po ngayon. Ang pangalan po niya ay si yan po mga kababayan, ang pangalan po nito ay si Miss Yumi Santiago sa kanyang YouTube mga kababayan. Ang views po nito ay 106,000 views na po. 3 days ago pa lang po itong kanyang video at mayroon po siyang likes na 6,900. Trending na trending po ito mga kababayan. So, panoorin po natin kung paano po niya rito ibubulgar at ilalantad ang mga samang gawain, epekto nitong droga mga kababayan. Ito mismong buhay na patutso at malamang isasama po ito ni Congresswoman Drixie Cardima sa susunod po na Quadcom hearing. Nang sa ganon, hindi lang po puro mga karamihan po dyan mga kriminal Mga convicted mga kababayan Congressman convicted. Ang pinag-witness nila dyan, nakakulong, convicted. PDL. Yes, yun ngayon ang inyong papaniwalaan. Bakit hindi nyo ipaniwalaan? Bakit hindi nyo ipatawag? Pues, kami ngayon magdidemand na taong bayan. I-comment nyo rin mga kababayan kung gusto nyo rin i-demand na makapag-attend din po ito. Kilalanin na po natin ang isang napakagandang babae po na biktima ng pagmumulistya po ng kanyang tsuhin na lango sa pinagbabawal na droga, mga kababayan. At panoorin po natin paano nyo po pasalamatan dito ang Pangulong Duterte. So I was just watching the full live telecast dun sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kudos kay Representative Drixie Cardima. Totoo naman talaga yun. I myself, I was a victim of being molested by my uncle when I was 12 years old. He was an addict. 12 years old siya mga kababayan, minulistya daw po siya ng kanyang uncle na addict. Ayan na po, ayan na, BBM. Ayan na, Mr. Akop, ayan na, Mr. Barbers. Mayroon pang biktima.
Ayan, may YouTube po siya, 106,000 na po ang ano, bakit hindi niyo po itimbitahin? Oh, kung talagang para kayo sa katotohanan at sa pantay na pag-iimbestiga. Walang nangyari. Kasi pinagpasa Diyos ko na lang. Dumating ang time na madami akong naging kaibigang polis. Lalo na sa Intel, sa Invest, mga PD, yan. True connections ng mother ko. I am so proud with ex-President Rodrigo Duterte because dahil dun sa Oplan Tokhang. Why? Yun, mga kababayan, palakpakan po natin. Proud daw po siya kay Pangulong Duterte doon sa Oplang Tukhang na ginawa niya. Why? Panoorin natin ulit kung bakit daw. Ano ang kanyang rason, mga kababayan? Ilang uncle ko ang drug user. Totoo yan. Naging pusher pa ang isa. Nakulong. Ako, mga kababayan, ayan na oh. Nakulong pa ang kanyang uncle, ang isa, no, pusher pa. Oh, sige. Which is, nung panahon na yon talagang madaming pinapatay na mga drug user and pusher. Ang pinagpapasalamat ko lang, ako, personal, mas mabuting nakulong kesa napatay. You know why? Kasi yung mga kapulisan dito sa Bataan, talagang may puso. Sisimulan ko dun sa father ko. Ako personal ang kumontak sa mga kaibigan kong nasa Intel at sinabi kong ang ama ko ay nababalitaan ko ay na mainit sa pulis. Ang sabi lang nila, the best thing you can do is let your father voluntarily na sumuko sa kanila. Patunayan niya na hindi na siya gumagamit or hindi siya ni minsan nag-push ng drugs. What I did is, tinawagan ko yung father ko. Sabi ko, tiwala ka ba sa akin? Sabi niya, wholeheartedly. Dinala ko siya sa Camp Tolentino kay Colonel Buslig. Andun yung mga kaibigan kong Intel kaharap. Kinausap nila ang father ko. Sabi ko, sir, this is my father who wanted to clean his name. Isa lang ang sinabi nila. Ora mismo, kaya mo bang magpa-drug test? Sumagot ang tatay ko. 2 buwan na po akong hindi nagpupunta doon sa napapabalita ang mainit na lugar. At matagal na po akong hindi gumagamit. Inaamin ko po na dati po akong nalulong sa droga. Pero ngayon po, ako ay nagbabagong buhay. Ora mismo, dinrug test ang father ko. Ayan, mga kababayan, no? Ora mismo daw po, drinagtis ang kanyang father. Oh, palakpakan natin. Bakit itong singiwi, mga kababayan, isa pang pangulo ng bansa natin, bakit may panawagan ng taong bayan na magpa-drug test? Bakit ayaw niya magpa-drug test? Oh, sagutin nyo nga yan, mga bangag na mga vloggers ni Bangag. Bakit ayaw magpa-drug test? Ha? Ito nga, oh, yung tatay niya, umamin na adik. Oh, aura mismo nagpa-drug test. Ikaw pa kaya na namumuno ka sa bansa, hindi ka magpa-drug test, may humihiling na nga sa'yo eh. Ito anak lang niya, oh. Ang kapal na mukha mo, BBM, hindi ka magpa-drug test. Ang advice sa father ko, umuwi ka sa bahay nyo at ayusin mo ang pamilya mo. Ipanatag mo sarili mo. Hindi pa natigil doon ang issue. Nagkaroon naman ng problema sa mga uncle ko. Nabalitaan ko naman na i-raid daw ang bahay ng mga uncle ko. So, ako mismo talaga ang kumontak sa mga uncle ko na kung po pwede, mas maganda mag-voluntary submission kayo sa mga police na hindi totoo ang nababalita ang chismis. And then, what they did is, hindi sila kumibo. But I know. Hindi naman nila sasabihin sa akin yung surprise visit nila, 'di ba? There was this time na binisit nila ang bahay. Wala silang napatunayan. So, inalagwan nila ang pamilya ko. To think na talagang maingay na ang EJK issue. Okay? Na sinasabi nila, mabalitaan lang na ganun, papatayin ka na. I have
2 cousins also tumira sa bahay namin because of drug issues. Dahil sa takot dyan sa, sa EJK na yan, tumira sila sa amin. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataon, kinausap ko ulit ang mga tao sa Intel. Ang sabi nga nila, hindi maganda kung maging protector ka ng mga drug user o pusher. Kailangan mapatunayan natin na malinis sila. After a month or 2, may mga pulis din naman talaga na nag-iimbestiga sa amin. Napatunayan namin na hindi totoo ang chismis. Awa ng Diyos, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Buhay ngayon ang pamilya ko. Oh, kita nyo mga kababayan? Palakpakan natin. Kinikilabutan ako. Buhay ang kanyang mga pamilya. Napatunayan nila na hindi naman po sila mga di ba? Wala po silang sangkot sa mga kinalaman. O, nagpa-drug test. Tapos napatunayan, hindi naman sila napatay. Buhay naman sila. Diba? Oh. Kaya yung sinasabi nila na EJK na yan, Hmm. totoo yon kung nanlaban. Oh. Maliwanag yan ha. Totoo yun kung nanlaban. Oh, barbers. Ayan o. Nagpapatutunay ito mismo si Ma'am Yumi Santiago. So, ibig sabihin, totoo ang sinasabi na wala talagang extrajudicial killing. Mayroon lang, talaga manlaban. Manlaban ka lang naman kaysa naman sa mapatay ang ating mga kapulisan. Di ba? Oh, gumaganap lang ng kanilang tungkulin yun. Ayan. Totoo yon kung nanlaban. Nanlaban. Itong mga uncle ko, hindi sila lumaban. Kusa silang sumuko. Ipinakita nila na ready silang magbagong buhay. At because of ex-President Rodrigo Duterte, nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon ayusin ang kanilang buhay. Oh, palakpakan natin si Pangulong Duterte mga kababayan. I-comment yung palakpakan nyo dyan. At nagpatutuo na po itong babaeng ito na hindi po lahat ng mga adik ay ini-extrajudicial killing na ayon sa mga binibintang po nitong mga tambulos-los. Ito po mismo ang buhay na patutuo ang kanya mga pamilya. Nagbagong buhay, handa po magbagong buhay. Kaya nagpasalamat siya sa Pangulong Duterte dahil doon sa programa na Ulang Tukhang. Nagbago yung kanyang mga kamag-anak. Ituloy po natin mga kababayan. Totoo ang sinasabi ni Representative Drixie Cardema. Bakit walang mga biktima ng mga drug addict na yan? Bakit ngayon puro mga ex-convict, puro mga napatay dun sa engkwentro ang mga nagiging witnesses ngayon dito sa Congress hearing? Bakit wala silang pinapatawag na mga witnesses naman ng na victim ng mismong mga drug addict at mga drug pushers? Yun, ma'am. Sana ma-interview kita ng personal or kahit live man lang, ma'am. Pag napanood mo po itong aking reaction video sa'yo, no? Actually, nag-comment na po ako mismo dyan sa channel mo na to, itong video na to, ma'am. Sana po, no? Mapansin mo ng aking comment at interviewin kita at mag-coordinate tayo. Baka pwedeng isama ka o kung willing ka talaga, ma'am, maisama ka sa Congress, no? Titingnan natin kung ano po ang ating magagawa sa iyo, ma'am. Sige po, tuloy natin, ma'am. Hindi ako nandito para magkwento lang ng sabi-sabi. What I'm telling is a fact. Na ang pamilya ko ay binigyan ng pagkakataon ni ex-President Rodrigo Duterte para magbagong buhay. Wow! Palakpakan natin mga kababayan. Nandito ako, hindi ako nandito para kung ano lang magkwento. Nandito ako, ang kinikwento ko ay fact, katotohanan na ang pamilya ko ay nabigyan ng pagkakataon ni Pangulong Duterte para magbagong buhay. Palakpakan natin mga kababayan. Lahat, palakpak. Di ba ang ganda? Kaya sakit na sakit ang loob ng buong pamilya ko, lalo na ng nanay ko, na nakikita na dinudurog nila ngayon si ex-president. Pero gusto namin ipaalam
sa buong pamilya ng ni BP Sara, andito lang kami, taga-Bataan, sumusuporta sa inyo. Mabuhay kayo. Laban lang, laban. Ayan mga kababayan, mabuhay po ang mga taga-Bataan. Mabuhay po kayo, Ma'am Yumi. General Ma'am Yumi, Yumi Santiago, mabuhay po kayo. Sana nga po mapansin ninyo ang aking comment at maano ko kayo, makausap po kayo kasi gusto ko po kayong ma-interview. Baka sakali maikunik ko po kayo, no? At makasama po kayo. Mga kababayan, comment nga po kayo kung gusto po ninyong isama natin itong si Ma'am Yumi, no? Gusto nyo bang makasama ito si Ma'am Yumi? Comment nyo po kayo. At comment na rin po kayo mga kababayan, hashtag nyo po. Sana ma-interview natin ito ng live para makita talaga kung ano talaga ang magiging mas magandang dapat gawin mga kababayan. So napakahusay po ng kanyang pagkakakwento. Maigsi lang po, 7 minutes lang po kanyang video. But talaga naman, biruin mo yan, ang kanyang mga kapamilya, mga adik, mayroon pang pusher. Pero lahat ng mga ito, hindi naman po napatay. Nakatulad ng binibintang po nito mga tambaloslos. Kaya pahiyang-pahiya po sila dito mga kababayan. Kaya kung ako sa inyo, tulungan niyo po ako, makunik natin ito. Itong si Ma'am Yumi Santiago nang sa ganon ay makausap po natin. Sana po mga kababayan, makausap natin ito. Ayan. So puntahan nga natin yun, yung si Ma'am Drexy Cardima na kung saan ay ang latest nating balita mga kababayan, ito daw po ay tinanggal na po dyan sa committee na yan. Pero sige lang, at least ito mayroon talagang nagpatotoo doon sa sinabi ni Congresswoman Drexy Cardima. Panoorin muna natin mga kababayan saglit. Dito kasi ito nag-ugti, kaya nagising po itong mga biktima eh. She's not here. So, Congressman Drexy Cardema, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Just a manifestation. Yan, ang manifestation niya. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng Wait lang guys Ang gaganda nila Oo, ang gaganda. Palakpakan natin. Ang gaganda eh. Pero doon sa kabila, at saka yung katabi ni PRRD, si Saba. Sa inyo na yun. Itong si Congresswoman Drexy Cardima, ang ganda mo. Pati yung nabiktima. Biruin mo mga kababayan. Ikaw ba naman, di ba masakit sa iyo yun? Uncle mo, minulestya ka, biktima ka ng molestation. Uncle mo mismo yan Paano nangyari yun? Hindi magagawa yon ng isang normal po na kamag-anak o kapamilya mo. Tandaan mo yan, lalo na magulang. Tama mga kababayan? Comment nyo nga kung sa normal na tao ba, hindi ka adik, magagawa ba yon? Bihira or pambihira, di ba mga kababayan? Mayroon lang kasing drive factor, ito nga pong mga droga. ilang libong Pilipino. Ngunit, ang kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. Correct. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. Alam mo, dito nasaktan si Akop mga kababayan. Kaya hindi napigilan ni Akop magsabi na hindi lang sila yung nagsilbi sa bayan. Siya talaga Ay, Akop. Tuloy. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, Correct. durugista at NPA na terorista. Kaya Nakasama po ngayon dyan yung isa. Convicted pa nga eh. Convicted pa nga eh. Yung isang swangit naman, kapal na mukha, kakandidato kasi Sus, diretso na yun sa Puso Negro yan mga kababayan, yung si Castro. Convicted po nyo. Ay sus mga kababayan, pasintabi sa words. Pero bobo ka talaga. Gago ka pa. Arangkido ka pa, bumuto ka sa isang convicted. Convicted na, bumuto ka pa. Ano naman kaso? Boss! Ibubuto mo. Maka-criminal ka din. Ibubuto sa criminal. Di criminal ka eh. Gusto mo yung criminal din. Hindi. sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Mm-mm. Kaya gusto natin ng patas na hearing
Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na Yun, si ano nga, Ma'am Yumi Santiago, yun, dapat isama yun dyan. Yun ang biktimang totoo. mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Correct. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Correct. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Narinig ko sa sabi, ha? Sep-sep kayo noon kay Pangulong Duterte ngayon. Kaya hindi na siya Pangulo, ano na kayo? Pagsagot nga mga tambayos-los. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? Right. And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, Mahiya daw sa kayo. topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis. Correct. Isa pa yan dyan, ma'am. Mahiya ka naman. Yung kasama ko. Hoy, katabi ko. Castro, mahiya ka naman sa balat mo. Convicted criminal ka, child abuse. Ba't nandito ka pa? Pinapasahod ka pa ng taong bayan. Kapal talaga ng mukha. Sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na Yung sinabi ni Ka-Eric na ito daw ay abogado ng tagapagpatakas. Mga kababayan, abogado raw yan ng tagapagpatakas. kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Correct. Hindi nyo naman kinukondena Pangulong Duterte, wag na natin yan yung umuhirit, Mr. Chair. Narinig na natin sinabi ni Tatay Digong, salamat ma'am. O, kita mo? Bata pa yun, ha? O, si Pangulong Duterte, nagmam pa talaga sa kanya. Isipin nyo mga kababayan, narinig sila rito kaya nasaktan po ang ego dito ng mga congressman na ito. Wala, totoo naman eh. Kung talagang fair yung ano gusto ninyo doon, yung kapantay talaga, parehas sa pagdinig, inimbitahan nyo sana ito, si Ma'am Yumi Garcia, ay Santiago. So, mga kababayan, no? Ano po ang inyong ano po inyong masasabi dito kay Ma'am Yumi Santiago at saka dito kay Ma'am Drixie Cardima ng Duterte Youth Party List. Ito po yung mga matatapang na mga babae na talagang naglahad po ng tunay na nangyayari at tunay po nilang naramdaman, nasaksihan kung ano talaga ang Pangulong Duterte at BP Sara na kanilang ginigipit ngayon na pinagkakaisa nito mga timdalos-los. Mga kababayan, kayo naman po dito magkaisa. No, kung mayroon po kayong kakilala sa mga barangay ninyo, mga lugar ninyo na biktima po ng adik, pwede niyo po akong kontakin mga kababayan. Kung gusto niyo lang po. Kung gusto niyo po, kontakin niyo po ako. Ang aking Facebook po, ipakita ko sa inyo. Wait lang ha. Ito po ang aking Facebook. Kontakin niyo po ako mga kababayan dahil kausapin po natin, interviewin po natin ng mga biktima po ng mga adik, no? Ito, nasaan na yung aking Facebook? Wait lang guys wait lang. Ang aking Facebook, ito. Yan, ito po ang aking Facebook mga kababayan. Yan, BMR Channel. Diyan nyo po ako kontakin At
Paki-ano niyo po ako, paki-message niyo po ako diyan, paki-like na lang po, paki-follow. Yan oh. Kontakin niyo po ako, yan po ang aking personal Facebook mga kababayan para makontak po natin sino po ba ang mga biktima. Malay natin mga kababayan, ha? Baka naman nag-aantay lang po ang Kongreso na mayroon pong magmarcha ng mga biktima papunta diyan sa harapan po ng Kongreso, di ba? O, sabi na natin, magmarcha din kayo. Samahan nyo kami mga kababayan dahil si Pangulong Duterte, tayo pinagtanggol laban po dito sa mga durugista, sindikato, pusher, addict, kriminal, snatcher, kidnapper, rapist, nanmumulis siya mga kababayan. Tingnan si Yumi, oh, uncle niya, tito niya mismo ang namulis siya sa kanya. Biktima siya, aminado siya. Oh, pero, dahil sa Pangulong Duterte, sa Uplantokhang programa niya, salamat sa Diyos, lahat po yon buhay. Dahil tumalima po sa Uplantokhang na programa ng Pangulong Duterte. Silakpakan yan. Di ba? Dahil sa mga kababayan, nagbago po yung kanyang mga pamilya at nagpapasalamat po siya sa Pangulong Duterte dahil wala na po siyang uncle na nagmulis siya. Dahil ito po ay nagbago na po mga pinsan niya, mga tiyuhin niya. Kasama po ang kanyang ama. Ayan mga kababayan. So ano sa palagay ninyo mga kababayan? Ano masasabi niyo kay Congresswoman Cardima, ang napakatapang, at si Ma'am Yumi Santiago na napakatapang? Parehas po sila mga tatapang ng mga bagong Gabriela ng ating panahon. Gabriela, ibig sabihin, tunay na bayaning mga babaeng Pilipina. Mga kababayan, ayan, ipiin niyo po ako sa mga tao na mayroon po kayong kilala o kayo mismo ang biktima ng mga drug lord, addict, terorista, kung ano man na mga biktima kayo at napagbago at mayroon kayong isasalaysay about po dito sa nangyaring panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Muli, mga kababayan, this is BMR Channel. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at pakilike ang ating video. Maraming salamat. Pilipinas as always. God first po. Bye-bye.